tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Representative Antonio Tino. Congressman Tino, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Kong. Morning po, Kong. Congressman Tino. Good morning po, Kong. Kong? Morning. Alright. Ayan. Good morning po, Congressman Tino. Kamusta na po kayo? Ay, okay naman. John and Drew, good morning. Po. Alright. We understand na mukhang tuloy-tuloy na ang pagsasampa ng impeachment. At actually, mukhang masusundan pa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po ang nakikita niyong grounds dito, Congressman Tino, para isulong ang hakbang na ito? Go ahead, sir. Well, betrayal of public trust, ibig sabihin, nilabag ng Pangulo ang kanyang sinumpaang tungkulin, no, na ipatupad ang konstitusyon at mga batas ng Republika. So, particular, kaugnay ito, of course, dun sa flood control corruption scandal. No? Sa ilalim ng betrayal of public trust, ang ilang mga akto o na ginawa ng Pangulo ay una, yun mismong pagtaguyod, pagtatag ng isang sistematiko at centralized na iskema ng pandarambong sa pondo ng DPWH na nangyari sa nakaraang 3 taon ng Marcos Jr. administration. Ibang level, nakita naman natin, ibang level ang naging plunder, pandarambong sa DPWH budget. Hindi na lang ito kanya-kanya, mga individual na diskarte ng pangungurakot kung hindi talagang centralized and systematic. At dahil yan, sa naging patakaran talaga ito sa DPWH. Pangalawa, yung direktang pag-abuso ng Pangulo sa discretion niya sa unprogrammed appropriations. So, napakalaki ng mga unprogrammed appropriations. Presidente ang may direktang autoridad sa paggamit nito at napunta ang malaking bahagi nito again sa flood control and infrastructure projects sa mga pinamurang kontraktor na again na dawit sa corruption. At kaugnay pa nito, para mapondohan ang unprogrammed appropriations, ay ginamit nga, yung pondo ng PhilHealth at saka ng PBIC na diniklarang unconstitutional ng Supreme Court. And lastly, kasama sa betrayal of public trust, yung mismong direktang pag-utos ng Pangulo ng mga insertion at pagtanggap ng kickbacks kaugnay dito. 100 billion pesos in insertions and at least 8 billion in kickback na deliver sa Pangulo ayon mismo kay Yusek Bernardo ng DPWH. So yung pong tatlong akto na yon ang sinasabi nating pinagbabatayan ng betrayal of public trust na basis ng impeachment. Opo. Alright. Kung di ako nagkakamali, mismong si House Speaker Bogie Dina ang nagsabi na mukhang wala namang patutunguhan itong hakbang na ito. Can you comment on that, Congressman Tino? Well, of course, nanggagaling yan sa pagtingin na numbers game lamang ang impeachment. Apo yung kasunod of course, na babanggitin ko. Opo, ang Speaker nagsasalita sa ngalan ng mayorya at alam natin ang mayorya ay nasa administrasyon o sumusuporta sa Pangulo. So alam natin yon, pero hindi lang numbers game ang impeachment, no? Kaya importante ang proseso, importanteng madinig ang impeachment complaint at makita ng publiko ang matibay na batayan kaugnay nito. Importanteng makita ng publiko na yung hinahanap nilang malaking isda, mga malalaking isda
na responsable sa pandarambong sa flood control ay nasa Malacanang mismo, no? Sa pangunguna ng Pangulo at ng mga matataas na opisyal na nasa paligid niya na ang marami doon, in fact, tinanggal na sa kabinete, pero Mhm. um, hindi iniimbestigahan. So, yun po, kahit may numbers, usapin ng numbers, pero kung ang issue ay lehitimo, makikita yan ng mamamayan at um, kasama sila sa maniningil through impeachment. Kong, so i-endorso po ninyo yung i-file na impeachment complaint mamaya po ng grupong bayan? Tama po yun. Alright. Okay. That's correct. Coming from, with your indulgence, Kuya Andrew, coming from the presidential sister mismo na si Senator Amy Marcos Oh, na kailan ba yun? Press mistulang, conference isang araw? mistulang ang basa niya dyan is drama series lamang ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na Pangulo. Can you comment on that, Congressman Tino? Di ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Basta binanggit ko na ang mga batayan ng i-endorse naming impeachment complaint at walang drama dito, no? Kung hindi, ito ang makasasagot sa tanong ng nakararaming kababayan natin, ang lahat ng mga Pilipino. Sino nga ba ang responsable, no, sa walang kapantay na pagnanakaw ng pondo ng taong bayan na tinatawag nating flood control scam, no? At ang sinasabi natin, well, Pangulo mismo, no? Alam niya ito at direktang kasangkot siya rito. Therefore, dapat managot. Apo. Kong, ano hong reaction po ninyo doon naman po sa statement na ni Congressman Egay Iriise na yung unang impeachment, ang sinasabi niya ng kausap namin dito sa Himpilan, ay maaring mabasura lamang dahil lack of substance, yung unang final. Kaya ang payo po niya sa ibang grupo, kagaya po ninyo, na madaliin na, paspasan na yung pagpa-file. Well, unfortunately, ganyan kasi ang rules ng impeachment process natin, ano, na kapag meron ng naunang mag-file at kung may ibang gustong humabol, kailangan maisama sa isang Para impeachment ma-consolidate. proceeding. Oo, kailangan ma-consolidate into one single impeachment proceeding. So, kaya nga magpa-file na kami this morning. Mag-endorse kami ng ipa-file na impeachment complaint this morning. Ang tingin naman natin ay since walang session ngayon, ay dapat hindi maging issue yung consolidation. Kasi sa Lunes pa naman ang formal na muling pagbubukas ng Kongreso. Alright. Sa pang mainit-init ngayon, Congressman Tino, is yung kung halimbawang may mag-file din ng panibago impeachment complaint laban naman kay VP Sara. Magiging dalawa pong impeachment complaint laban sa Pangulo at laban sa pangalawang Pangulo. May nakikita ka po bang sapat na panahon kung magtutuloy-tuloy ito, Congressman Tino, sa hanay ng mga kongresista? Well, nanggaling naman mismo sa chair ng Committee on Justice, si Congresswoman Jinky Luistro, na sabi niya kaya ng kanyang committee na mag-handle ng dalawa na impeachment complaint, no, sa Vice President at sa Vice President. So, siya na mismo nagsabi na kaya, at actually, hindi lang usapin ng kakayanan to, kung hindi, obligasyon talaga. Kung may Supreme Court, may impeachment complaints, ay kailangan talagang dumaan ito sa prosesong tinatakda. So, hindi naman ho ba maisasantabi yung mga mahalaga pong panukalang batas, yung mga mahalaga pong usapin, yung mga priority bills kapag dalawa po ang impeachment complaint na i-file sa Congress, Congressman Tino? Well, wala nang mas mahalaga pa sa usapin ng impeachment dahil
lalo pa at ang um, target ng mga complaint na ito ay ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, no? Mm. So dahil usapin na ito ng accountability, no, sa mga pinakamataas na opisyal. So kaya hindi po dapat na ituring natin na bangga ito sa mga mahahalagang uh, panukalang batas na dapat harapin ng Kongreso, no? So pawang tungkulin ng Kongreso yan, isa yung impeachment, pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal, habang kailangan pa rin harapin yung legislation. So hindi naman po bangga yan. Right? Continue, medyo lilis na ako. Total, kayo po ang Opo. kinatawan ng teachers party list. Opo. Isa po sa binabanggit na problema dun sa proficiency rate, pagbaba ng proficiency rate ng mga estudyante, ay yung pagiging loaded po ng mga guro. Ano na po ang ginagawang hakbang ninyo para ika nga'y mabawasan or maibalik sa normal, quote-unquote, ang load ng mga guro natin, particular po sa mga elementarya na foundation po ng pag-aaral? Well, in fact, lumako kahapon sa isang consultation ng DepEd kaugnay sa issue specifically ng classroom observation. No? So isa ito sa mga nagpapadagdag ng workload ng teachers, no? Yung classroom observation bilang bahagi ng isang mas komplikadong sistema ng performance evaluation ng mga teachers. No? So nagsimula yan actually in 2017 na napakaraming dagdag na trabaho na kinailangang harapin ng mga teachers para sa kanilang performance evaluation na wala namang kinalaman at hindi direktang nagtatranslate sa pinaka-importanting bagay, which is yung pagtuturo ay dapat, yung effectiveness ng pagtuturo ay dapat makita sa pagkatuto, sa learning ng mga estudyante. So isa pong tingin natin, mahalagang hakbang ay bawasan, tanggalin itong classroom observation na bahagi ng napaka-komplikado at pahirap, pabigat na performance evaluation system ng DepEd. So, pag-aanin na yan para makapag-focus sa pagtuturo, no, ang mga teachers. Kasama pa rin, of course, yung mga basics na dapat may sapat na bilang ng teacher para mabawasan ang mga estudyanteng kanilang hinahawakan sa klase. Yun ang basic, no? Kung napakarami ng teacher. Kahapon lang napag-uusapan namin with teachers na sa dami ng mga teacher, estudyante na hawak ng isang teacher, matatapos na ang school year, hindi pa nila, marami sa kanila hindi pa talaga matandaan yung pangalan ng mga estudyante nila kasi ganun karami yung hinahawakang teacher. So ganun, kailangan reduction in class size, dapat may sapat na bilang ng teacher at classroom. And of course, yung perennial na issue na dapat bigyan ng nakasasapat na sweldo ang mga teachers. Yun, opo. Kung last na lang on my part, sa tingin ninyo, gaano kaya katagal natin mararamdaman ng mga estudyante yung mga pagbabago para po yung mga solusyon na inyo pong inilalatag? Dapat kagyat, no? Dapat urgent na may mga makabuluhang pagbabago na gawin, no? So halimbawa, yung pagtaas ng sweldo nga, yung hiring ng mas maraming teacher at pagtayo ng mas maraming classroom. Ito nakita natin in the past few years dahil sa focus sa flood control at mga katulad na project, bumagal ng husto yung pagtatayo ng bagong classrooms. So yun, dapat matutukan yun. At the same time, i-address yung pagpapagaan ng kanilang workload. Kasi nga, may marami ng problema tapos hindi pa tayo nakakabawi doon sa pinsala na dulot ng pandemya. No, na ilang taon yan na walang actual na klase kung hindi yung mga learning modules o kaya online na nakita na meron talaga tayong ilang batch, ilang taon
ng mga estudyante na actually walang tunay na natutunan. Ayun. So, hindi pa nga tayo nakaka-recover doon. Mhm. Alright, nako. Marami-rami pang tatrabahuhin ng DepEd, Congressman. At marami pong salamat sa inyo pong oras at sa mga susunod pang episode. Amin po kayong gagambalain kapag may mga... Kuha kami ng update, lalo na sa pagkaka-file ng Opo. Oo nga pala, complaint sa mamaya. pag-file po ng Anytime impeachment. po. Salamat po, Kong. Thank you, sir. Good morning. Good luck. Ingat Good Well luck. done, God bless Andrew. po. Thank you. Salamat po. Si Congressman Antonio Tino po yan ang kinatawan ng ACT Teachers Party List.